Okay. So, Brother Jezreel Lampagos, mau in charge sa pag-record para makuha sa YouTube. Makita po ni sa uban niya makatambong. Okay. Yeah. Pwede na ka maka-start. Pwede ka. Good morning sa tanan, mga classmates, pastor. Okay. So my topic this morning is God's free health plan. Murag, hina-hina imong tingog. Paduldo ulit yung kunin mo, hina imong tingog. Di mabati kay sa kuan. Uban. Kusgan ako. Kana, pastor. Okay, ara na. So my title this morning is about God's free health plan. So the question is, are health principles really part of true Bible religion? So according to pastor, di man maduyog ang presentation. Ni-move sa inyo dia, mga classmate? Wala pa. Wala ni Bob. Naon sa ni? Try na kontro. Naon sa ni? To 3 John verse 2, it says, Beloved, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health, even as thy soul prospereth. So yes, in fact, the Bible rates health right near the top of the list in importance. So what affects one affects the other. So if our bodies are misused, our minds and spiritual natures cannot become what God ordained they should. And God also says in John 10 verse 10, I am come that they might have life and that they might have it more abundantly. So God wants us God wants us to have a perfect life here on earth. And the question is, why did God give health rules to his people? Why? According to Deuteronomy 6 verse 24, and the Lord commanded us to do all these statutes, to fear the Lord our God for our good always, that he might preserve us alive as it is at this day. So God gave health rules because he knows what is best for the human body. Kung ato makita mga igsoon, kanang magpalita og sakyanan, di ba naagoy ka ng ingon pa diha operations manual para maampingan gyud ang maong sakyanan. The same as we mga kahigalaan, mga katawan sa Ginoo. Aduna po usab gihatag nga operations manual para sa atoa para dili ta dali madaot. The Holy Bible is called morning atong is called operations manual. So ignoring God's operations manual results in diseases. So kung di ta matuman ni ani nga mga ingon pa operations manual, klase-klase nga mga sakit ang atong maabot sa atong kinabuhi sa dihang di ta mosunod sa sakto nga unsay mga makasakto or maabutang nga sakto para ang atong lawas mahimong perpekto ug dili ta tagamtang man ang mga kasakit. So do God's health rules have anything to do with eating and drinking? So according to 1 Corinthians 10 verse 31, it says, so whether you eat or drink, or whatever you do it for the glory of God. Yes, as a Christian, we'll even eat and drink differently, all to the glory of God, using only that which is good. If God says a thing is not fit to eat, he must have a good reason. He is not a harsh dictator, but a loving father. So the Bible promises no good thing will he withhold from them that walk uprightly, in Psalms 84 verse 11. So the question is, what did God give people to eat when he created them and provided a perfect diet?
According to Genesis chapter 1 verse 29, it says, and God said, see, I have given you every herb that yields seed which is on the face of the earth, and every tree whose fruit yields seed. To you it shall be for food. So the diet God gave people in the beginning was fruit, grains, and nuts. And then vegetables were added later in Genesis 3 verse 18. It says, and you shall eat the herb of the field. So, mo ni ang ingon sa Ginoo nga pwede na to kaunon. But before sa time ni Noah, before ang flood nahitabo, ningon usab ang Ginoo nga in Genesis chapter 7 verse 2, God says, you shall take with you 7 each of every clean animal, a male and his female. 2 each of animals that are unclean, a male and his female. So, at the time na before the flood, God instructed Moses to bring animals to the ark. 7 pairs of clean animals, of each of animals, and then a pair of unclean animals. After the flood, Jesus said in Deuteronomy 14 verse 6, and you may eat every animal with cloven hooves, having the hoof split into 2 parts, and that choose the cud among the animals. So there are guidelines on what to eat. The first is split hoof. We are talking about the land animals. Split hoof. Second is the one who chews the cud. So these are the list of clean meats that we are allowed to eat. Ox, sheep, deer, the goat, wild goat, antelope, cows, gazelle, and here are the list also of unclean meats: camel, rabbit, swine, rock badger, the swine. So in Leviticus 11 verse 7, and the swine, though it divides the hoof, having cloven hooves, yet does not chew the cud, is unclean to you. So the swine also is unclean for us. So, unsa pa may giingon sa Ginoo nga pwede na to kaunon? Also, in the earlier, it's about the land animals. And now let us talk about the water animals. The animals on water. In Deuteronomy chapter 14 verse 9, it says, this you may eat of all that are in the waters. You may eat all that have fins and scales. And whatever does not have fins and scales you shall not eat. It is unclean for you. So there are 2 guidelines again on how to what water animals should we eat. The first, they have fins, and then second, they have scales. So in Deuteronomy chapter 14 verse 9, it says, of all the creatures living in the water, you may eat any that has fins and scales. So mao na atong pwede nga kaunon. Ang tanan ng mga hayop sa tubig nga naay mga nahihimbis og kapay, pwede na to kaunon. Kung wala nini, dili na siya pwede nga ipakaon kanato. And then the next one is about the animals on the air, or winged animals. In Deuteronomy chapter 14 verse 11, it says,
all clean birds you may eat. But in verse 12 it says, but this you shall not eat, the list of unclean birds: vulture, buzzard, red kite, falcon, raven, ostrich, owl, stork, heron, and bat. So, moto ang pwede nato kaunon ang sa first ang sa land animals nga gapangusap nya pikas ang kuko mo ito pwede kaunon. Then the second ang sa water animals katong naay kapay, naay hasang, naay himbis, mo ito pwede kaunon. O gatong ang sa bird ang tong sa winged animals tanan na to makaon except aning nasa list nga ingon sa Ginoo. So in Deuteronomy 14 verse 19 it says, also every creeping thing that flies is unclean for you, they shall not be eaten. So all the creeping things that flies is unclean and we are not allowed to eat it. So all these things, in Leviticus chapter 3 verse 17 it says, this shall be a perpetual statute throughout your generations in all your dwellings. So you shall eat neither fat nor blood. So dili po dai pwede no kaunon ang tambok o ang dugo sa mananap. So moto ang giingon sa Ginoo nga kanang makapamaayo, maayo na tong kaunon para mahimong perpekto ang atong lawas og layo ta sa mga sakit. Gani ningon pa siya dugang nga dili lang dai about sa pagkaon ang atong bantayan. Kaingon pa diri sa Proverbs 20 verse 1, wine is a mocker, strong drink is raging, and whosoever is deceived thereby is not wise. So ang gainom di ay sug ni makadaot sa atong lawas. Kung mainom ta ani, dali ra ta masuko. O kung ang gainom po din ingon pa ang Biblia nga dili maalam. O ingon po sab sa Proverbs 23 verse 31, do not look on the wine when it is red, when it sparkles in the cup, when it swirls around smoothly. And 32, at the last it bites like a serpent and stings like a viper. In 33, your eyes will see strange things and your heart shall utter perverse things. So mo na mahitabo mga higala sa dihang kita mag-inom nining bino. Na ingon padre, kung mag-inom tani ini, wala tay kaalam. Gani ni gikuan na dinhi kung mo-inom ta ani, makakita ta og mga kanang mga butang nga katingalahan. Kung gani ningon padre nga magasulti taog lain nga mga butang sa mo ni mahitabo sa dihang mag-inom taning bino mga kahigalaan. Pag mahumbog na, di na klaro ang pananaw. Katingalahan na ang makita. Unya, napay uban nga mag English ba? Di masabtan ang istorya, unya naikalit pa nga magilak-hilak. Kay tungod hubog na. So mo ni mga kahigalaan sa dihang mag-inom taning bino. In 1 Corinthians chapter 6 verse 9, it says, neither fornicators, nor idolaters, nor adulterers, nor homosexuals, nor sodomites, nor thieves, nor covetous, nor drunkards will inherit the kingdom of God. So kung isa ta ni mga kahigalaan, dili gyud ta makasulod sa gingharian sa Ginoo. So usapod na ini, kini nga mga butang, kaning mga ginadili, nagisulti sa Biblia, kung ato ning noon, natay kagawasan sa pagpili. Apan kung ato ning palagbas lang sa atong pikas dunggan, kung atong kaunon o atong paghimuon ang dili makamaayo, nagisulat sa Biblia, atong supakon, kini usab may
kalabutan sa atong kinabuhi. Kini nga mga butang makadaot sa atong kinabuhi ug klasing-klasing sakit ang atong madawat. Konsekwensya, dili maayo nga mga pagkaon ang atong ginabutang sa atong lawas. So, ingon pa sa 1 Corinthians 6 verse 19, or do you not know that your body is a temple of the Holy Spirit, who is in whom you have from God, and you are not on your own? So kini nga atong kinabuhi mga kahigalaan, atong lawas, templo ni sa Ginoo. So kinahanglan ato ning ampingan. Ato ning ampingan tungod kay templo ni sa Dios ni atong lawas. Ingon pa sa verse 20, For you were bought at a price. Therefore glorify God in your body and in your spirit, which are God's. So, ang atong kinabuhi mga kahigalaan, kinahanglan ato ning gamiton nga makapahimaya diha sa Ginoo, pinaagi sa pag-amping sa atong lawas. Tungod kay kini, dili ato ni hinulaman lang nato ni ang Ginoo may tag-iya sa atong kinabuhi. Ug ingon pa diha sa verse sa 1 Corinthians chapter 3 verse 17. If anyone defiles the temple of God, God will destroy him. So kung ato ning di nato ampingan ng atong lawas mga kahigalaan, ug ato ning butang og mga pagkaon nga makadaot sa atong lawas, ang Ginoo gyud guba kanato. So for the temple of God is holy, which temple you are. So kini din atong lawas mga kahigalaan, balaan ni. So kinahanglan nato nga ampingan. Our bodies are the temple of the Holy Spirit. So manaygingon da sa Biblia. Lugungan pa da sa usahay sa atong kinabuhi, makaingon ta nga katong tanan nga mga butang, katong tanan nga mga pasidaan sa Ginoo nga pwede nato kaunon, ang mga guide nga gihatag lang sa tuwa, usahay mingon ta nga ay dili na ako ni mahimo tungod kay tawanon na ako. Dili na ako ni mahimo tungod kay anang mingon pa ta nga wala tay laing mahimo, dili na kay bali din nato makaya. Apan ingon ang Ginoo, God has a promise for us. Yung sa John 15 verse 5, without me you can do nothing. So wala gyud tay mahimo mga kahigalaan kun wala tay Ginoo sa atong kinabuhi. Dili na to ni mahimo tungod kay wala tay Ginoo. Apan kung naa si Kristo sa atong kinabuhi, ningon siya sa Philippians 4 verse 13, I can do all things through Christ who strengthens me. So kung naa day Ginoo sa atong kinabuhi mga kahigalaan, mabuhat nato ang tanan pinaagi sa tabang sa atong Ginoo. So karon ang Ginoo nagpahinomdom kanato kung unsa kadako ang iyang gugma sa matag usa. Nga iyatang gihatagan og manual operation para atong makita kung unsaon nato pag-amping sa atong lawas. Nga sama sa sakyanan kung makapalita na ay mga manual operations para atong mabalaan kung unsaon paggamit, unsa mga fuel ang ato ibutang, o unsa para makita po nato kung unsaon nato pag-amping sa atong sakyanan. Mao usab alang kanato ang mga katawhan sa Ginoo. Gihatagan ta niya manual operation nga mao ni Biblia para atong makita kung unsaon nato pag-amping, para mabalaan nato unsaon nato pag-amping ang atong lawas nga diin magkinabuhi ta nga perpekto kauban atong Ginoo. So mao ni ang atong topiko karon nga kabuntagon, ug ang Dios magapanalangin kanatong tanan. Okay. Thank you very much. Okay, it's now the time to ask questions. Okay, from the body. Okay, class. Questions.
Okay, questions? May muta na? Oy, may muta na. Bali, Arnel. Pastor. Okay, panguta na. Pangutana ko, Pastor. Okay, kanang kapong panguta na. Okay lang ba mag-inom og alak, Pastor, nga kanang ang hinungdan sa pag-inom og alak kana bang tambal sa kabuhi? Ginagtuwagan na pastor. Dili kanang sakit kaning halimbawa natay mga may natay gibati. Dili man necessary nga mainom ta og alak para matambalan nato ni nga sakit. Na may daghan nga mga kanang ingon pa nga ano tawag ganyan eh, napay nga natural remedies nga pwede nato ipuli anang alak. So dili necessary nga ang wine, ang bino may atong himuon nga tambal. Dili na ano mo atong ibali substitute nga ang wine may atong itambal sa atong sakit sa atong lawas. So pwede na may mga daghan alternative nga pwede na to himuon nga tambal. Kung gikabuhi ka, init lang kag tubig, inom mo init nga ingon pa lukewarm nga tubig, maulian na imong kabuhi. So dili necessary nga at ang atong gamiton ang himuong tambal ang maong bino para maulian ang atong sakit. Sige, Pastor. Kay kini manggod, Pastor, na sa akong mga kaagi, ang akong papa na mawi iyang kuan painom sa kuha kana bang isa ka taklob sa tanduay makuan ang kabuhi ba na or magsakit og tiyan ana. Namo koy kuan ana pastor kay akong nakoy manghud nga babae usay ginakabuhi siya. Akong ginahimo ginapainom nako siya og lukewarm nga tubig or kung di gani gihapon makuan akong ginahiktan ang iyang hawak og panapton nga ihuot siya. Mura na imong nakita mo po na ko na nga mo na ginatudlo pod sa among amahan. Pwede na to ang himong alternative. Mao na mga aningon pa nga natural remedies para matambalan ang anong mga balatian. Na may okay, butay teksto na tugadi. Buro ra makag nangutana og nangusultag doktor. Ato di Bible study ni. Butangi teksto ng imong question. Sama ng Timoteo sa 1 Timothy chapter 5. 23 sura na. Nga Sa pastor sa 1 Timothy chapter 5. Pag-inom ka mo og bino para sa iyong kuto-kuto. Naamay recommended sa Bible. Ay Mag-inom og bino para sa sakit kuto-kuto. Ningon ang Biblia na pastor nga bino kay ang bino magud sa una dili pa siya pareha karon nga taas ang og kanang aning percentage sa alcohol. Sa una man gud pastor ang bino sa una 2 to 3% nga percentage sa alcohol. So igura siya mo count sa atong tiyan. Pero karon man gud ang mga bino karon sa atong panahon 20 to 40% ang percentage sa alcohol nga naabotang dinha. So bisan gani og isa ra ka kanang ingon pa baso atong iimnon murag mag-init na kayo atong bitaw atong kuto-kuto nga kanang pwede na siya mo kuan sa atong lawas na sobra ra sa alcohol na mabutang. So sa una gainom sila og wine tungod kay gamay ra ang kanang mura ra siya og kanang grape juice sa una nga gamay dili gani makuan nga gamay ra kayo kay tungod gamay ra ang alcohol content. Ang karon taas na kayo ang alcohol content ngani bisan og anay uban bisan isa lang ka baso imnon wala na lipong na. So
ang imong tubag base sa alcohol content nga 3% lang. Ang kuan mo gud sa wine mo gud sa una pastor kay mura ra siya og kanang kibali juice lang. Dili pareha karon sa atong wine. Pila mga klaseng wine ang imong hibulan sa Biblia day? Pastor, Pila ka klaseng wine ang imong hibulan sa Biblia? isa lang. Usara? Usara ka klaseng wine? Istadihin ang upat ka klaseng wine ha. Kay mapiki ka na sa tubag sa kuan. Kaya ko sa lang may ana din tong mga liman. Minus pa din kuan ni, pastora ni. Istadihin ang upat ka klaseng wine sa Bible o tulo ka klaseng wine. Ya, labing maayo pug ma-detail nimo deeper ang iyahang kuan. Kay mo na ha. Oh, pastor. Sa panahon sa mga open forum, common man ang question. But you need to have a theological emphasis sa imong tubag. So, akong tagang kag nako kagwan kining itawag og recommendation o suggestion, you study different kinds of wines in the Bible. Para murag nabitay wider ang panglantaw sa imong gitubag, sa imong gi-explainan. Yeah, pastor. theological good siya. Kaya kung ano murag base imong idea lang, murag dili na mo to sila na dili your answer is not so powerful because it is not supported with the theological concept. Yan na siya. Oh, pastor. Okay? So, some more questions? Thank you very much. Brother Philip, pero butang mga tanah gali ka kanang base sa imuhang sa possible Bible text nga mo pahaom sa mga questions. Okay? Next, kinsa mga question? Pastor ako. Okay, Bailado. Brother Liorca. Oh, Kining sa Luke 7 verse 34 ba? Tinuod ba nga basahan ako ang gingon dire sa English. Gingon dire Luke 7 verse 34, the son of man is come eating and drinking. And ye say, behold, a gluttonous man and a wine babbler, a friend of publicans and sinners. Pangutanan ako. So, unsa man ni? Si Jesucristo gidi ay nag-inom gidi ay. Wala hubog pa. Gingon pa dire. na verse pastor ano Luke 7 verse 34. Saan? Lucas 7 versikulo 34. 34 no? Yes. 34. Luke 7:34. He declared that for as much as the children, we are also partakers of flesh and his blood. So he himself likewise took part in the same. So that's why Jesus also says that the Son of Man is come eating and drinking. Mo na yung pasabot diha. Mo na akong nasabtan diha nga ang giingon din nga nag-inom o nagkaon ang Ginoo tungod kay kitang tanan nga mga anak sa Ginoo, we are partakers of his flesh and blood. So mismo ang Ginoo he took part sama sa ato. Okay, are you satisfied with the answer, Bailado?
Kulang gamay pastor. Mhm. Ang lahi man gud ng ginabasa nato usapang Santa Cena kaysa aning sa Luke 7 verse 34. Mm. Kay gi-mention man gyud dira kung saan bitaw nimo sa Bisaya bitaw mas worse pa gid siya kay gluttonous man and wine bebber. But pasabot anang wine bebber tumasaw sa Bisaya ha. Palahubog yun. Palahubog yun na pag mayon po kag gluttonous kanang wala na ang wala na ang wala na ang health God plan yung kanang sakto nga pagka Dili na. pagkaon. Nawala na ang kuan, nawala na ang temperance. Wala nang temperance. Kung sa palainom. Ang anak sa tao mianhi nagakaon og nagainom og kamo nagaingon tan-awa kana siya usa ka tawong ulitan palainom og bino og higala sa mga maniningil sa buwis og sa mga sala subot ba si Kristo gyud palainom gyud. So okay ra ba nga kita nga mga tao nga kaon og daghan og pili pud nga mahimo nga palainom. Kay mo man ato example si Kristo. So wala man na Baga. ang pasabot din na dili ang Ginoo dili hapa ni kuan aning gluttonous or wine bibber ni ang gingon diha kay tungod si Ginoo higala sa mga katong gapaningil sa buwis og mga makasasala. Gisulti diri sa kana nga verse nga siya sa panin siya kaning sapay gluttonous ganing kuan kay mukaon sa tawagan ng gluttonous na Bisaya. So dili siya Ulit pastor, ulit dalo dalo or palahubog kay tungod ang Ginoo suod siya nga higala sa mga makasasala. Gisulat diha tungod kay ang ilang pagtuo nga ang Ginoo sama usab kanila kay tungod higala to niya nga mga tao labi na ang mga makasasala. Okay. So, unsa magigwapong tubag ana Brother Bailado? Sama sa gingon ni Pastor kanina naatay 3 types of wine gyud. Nanay fermented o unfermented nga wine like sa wedding in Cana bitaw. Kung imong basahon na wedding in Cana si Kristo gyud niinom pud siya. Na ang wine pud nga ginaingon dito dili pud nga kumingon man gud kag fermented o unfermented. Ang isa sa na ang unfermented mauto ang di makahubog. So dinhi tama tayo mong gingon sa unang si Kristo ni anhi dire apan makigigala pero dili pod buot pasabot nga nag-inom po siya atong palahubog yun nga pagpahubog. Ang ako mong na kuan nga gisulat siya diha nga ulit og kanang palahubog kay tungod ang nakita sa mga tao ato nga panahon suod si Ginoong Hesus sa mga makasasala. So mo pa yung pagtanaw nga sige Ginoo usab ang Ginoo pod ilang pagtanaw nga ingana pod tungod kay higala niya ang katong mga maniningil sa buwis mga makasasala. So ang maayo lang gid nga defense gid ani Brother Lorca nga ato sama sa gingon ni Pastor sa Pico ba nga naatay tulo ka klase nga wine types sa wine gyud. Kato siya nindot kito siya basahon. Kaya ko po nakabasa po kana niya, nga kumasahon po nimo sa Hebrew nga nagi siya kanang meaning ba nga lahi ba. Na matubag nimo sa tarong pang defense nimo sa ilang mga pangutan abot ana. Kay ako man po back in Palawan, napangutanan po ko ana ba na nagkalisod ko. So
Ato bag rapod nako pagka sunod nga pagbisita ko sila. So mora to ko, pastor. Okay. Salamat. Some more questions? Ako, pastor. Okay, Pangutana ako, Pastor. Pangutana Okay, ko. ginatakan magpangutana. Sunod si Kuan. Ligis. Okay. Good morning, Pastor Liorca. Nalang ko'y pangutana ba? May tungod gyapon ni sa ining vino or wine. Mm. Imo magyong gi-discuss gaina nga kuan nga di gyud ta mo inom og mahubog. Pero unsa may imong ikatubag niini kining Henesis 9 bersikulo 20 o ngatos 21 nga si Noe nahubog man eh. Diba? Nahubog din eh. No, ingon pa og misunod si Noe sa pag misugod si Noe pag uma sa yuta og mitanom siya sa usa ka parasan unya miinom siya sa bino og nahubog siya og nahubuan siya sulod sa iyang balong-balong. Unsa to nga verse, pastor? So pangutana nako sakto tong giingon nga naay ingon sa unang Timoteo nga kuan tam inom ta sa jutang bino pero usa man ni nahubog man ni Snowy usa may imong itubag ani nga pwede na ta mo inom kay si Snowy gani nahubog man. Unsa to nga teksto, pastor? Henesis 9 20 o 21 pero imong tan-awon dia sa tinuod gyud nga kuan nahubog is Snowy nya murag kuan ba kanang kuan gyud nang sa pana. Usa man ni nga klase nga bino kining iyang giinom kay nahubog man gyud siya. Tinuod na pastor nga si Noe nahubogan ang panahon ngani si Noe ana nga panahon Pero dai ta mag-inom. hubo na siya sa iyang tent. So mo ni isa sa mga kanabitang uncomfortable episode sa kinabuhi ni Noah o si Noe. O kato nga panghitabo ni Noe, it serves as a reminder that kanang even those who saved by the grace of God kanang prone gihapon sila sa sala. So tinuod man to nga nahitabo to ni Noe. So kini nga teksto nagpa warning ni sa atoa sa diha kita bitaw nga nabitawong careless ta sa atong desisyon sa atong kinabuhi ug usahay makaguba pa ni sa atong reputasyon nga pagka kani bitawong balaan nga atong reputasyon nga pagkabalaan diha sa tubangan sa Ginoo. So I think mo to warning to katong panghitabo ni Noah, warning to sa giwali gipakita ng it serves as a warning nga kung mag careless ta sa atong desisyon nga pareha ato kang Noe nga niinom siya nagpahubog nga kita po no sa kabali kwanto nga kitang tanan prone man ta sa sala. Okay, are you satisfied, brother? Kinatakan sa tubag? Wala masintro sa tubag ang pangutana. Basig na ito ba? Basig na Okay, ito so- ba? Akong pangutana, okay ra ba gyapon nga mag-inom ta karong bino kay si Noe gani nahubog gani si Noe. Oo nya, Noe, gitawag nahubog ba to gani. si Noe o guan kining the righteous man. O nya, Yeah, tinuod dia pastor. o nya sa iyang kahubog, nakahubo-hubo. Nakahubo man to siyang Basig na kahubog. may katubag na. Gilego. So, Tubag kasi ako, mo Christian sila. Okay, kasi mo tubag ani. Tubag. Balik Mariano. Irigin na sa Miranda yun si Tagupa. Bahin kang Noe, kung mabasa gid mo ang Jewish Talmud, ang meaning sa righteousness ni Noe, kumbaga sa ato siya ang pinaka gwapo sa tanang bati kaniadto. Meaning to say, ang righteousness ni Noe
is not naa siya gyapoy kaluyahon. And that's why katong according sa mga Jewish rabbi, ang iyang kaluyahon is gluttony as well as kining pahubog. So ang righteousness ni Noe dili na siya meaning sa original Hebrew manuscript. Dili gid na siya as in perfect. So naagyapoy kaluyahon si Noe. That's why nahubog siya. So kung halimbawa nabuhi si Noe sa panahon nato karon, posible nga membro si Noe sa Seventh Day Adventist. Kita naman tay mga kaluyahon. So that's why Brother Mariano, awa nimo makuha ang topic. Ang topic is law of health. Ang topic Okay. ni Lurka. So ang question dito, pwede rin mag-inom nga og mga makahubog kay si Noe nag-inuman siya og nahubog. mo gani. So actually principle diya sa health. Dili dito sa pagkamata dili ang atong gi-discuss ang pagkamatarong o klase sa pagkamatarong. Ang isyu ang hubog. ang pagkahubog ni Noe kung okay ra ba sa usa ka Adventist, because the emphasis sa iyang explanation nga part of the laws of health in the Bible likayan ang pag-inom og bino. So, Halos sa Isaias, palikayan mo si Noe nag-inuman. So dili to mahisgot og pagkamatarong. Ang issue dito sa inom sa bino. So katong kang Noe lagi gani pastor about sa iyang kaluyahon lagi nga di ba nag-inuman siya. So gluttony ang nakaano ato, nasubraan siya ba? Even though dili to siya fermented wine. Dili to fermented. Dili to siya kanang strong drink bitaw. Di ba nagtanom man siya og ubas. So nahubog siya. So actually nasubrahan to siya sa ginatawag natong fresh wine. Dili na siya kanang strong drink as in himo niya tag 8 hours nga gibabad. So ang atong pagsabot dili na siya strong drink. Nasubrahan to si Noah og kanang sige inom og grape juice. So kanang si Rotone gani na dito sa MBC nga namula gani siya, sige siya kaon pa lang og kanang ubas, dili pa na juice. So that's why ang ni Noe, sumala gani sa mga Jewish rabbi, ang one of the kaluyahon ni Noe ni anang panahon na is gluttony. Nasubraan siya ba? So sa Proverbs muna nag-ingon si King Solomon nga kanang strong drink and strong wine dili gid na maayo sa atong panlawas. Muna gimak bitaw nila ang mga priest ug mga scribes kaniadto kanang magisgota og sa Isaiah 28 verse 13. Kabalo man na si brother Kinatakan nga kaniadto gimak sila kanang linya por linya, teksto por teksto, dili di ay na meaning to say nga kanong that is a mockery. So ang ana is ABC baba bibi bu. Ana ang iyang pag-explain ana sa mockery ni Isaiah sa mga priest nga nahubog sila ug di na sila makatarong og pag-explain og balaod sa Ginoo. And that's why dili gid na siya maayo ang paghubog-hubog nato karon. Okay, Brother Tagupa, thank you very much. Brother Tagupa is recognized. Okay, good morning tanan. Kining ang giingon man gud sa unang Timoteo nga inom ra ta og jutay bino, ang gitugot jutay ra. Ang katong nahitabo kang Noe nidaghan ra iyang pag-inom. Mao tong nahubog siya kay og jutay ra ta to mahubog. Nya kay sobraan ba nadaghan. So actually ang isgutan dito si Noe nahubog, buti pasabot nga dili siya pala hubog. Nahubog lang siya. So mo na nga kadto siya kay nasubraan, nahubog siya. Kadaot dito siyang lawas kay bisan gani og kanang masubraan gani tag tubig mahubog man gani gyapon ta. So dili gyud maayo nga mo inom ta og daghan. Kay mahubog mo resulta man na sa pagdaot sa atong lawas. So kung gikinahanglan, ingon ni Timoteo nga inom og jutayng bino kana ra gikinahanglan. Ug wala gikinahanglan sa imong lawas, ayaw kay mudaot man puna sa atong lawas. So mo na nga ang pangutana ganina, okay ra ba nga mag-inom kay ingon man ang Timoteo nga inom og jutayng bino. Kung gitugutan tas pag-inom,
jutay lang para sa atong kuto-kuto. Kay og nasobra na dili na para sa atong kuto-kuto, para na sa pagdaot sa tibuok natong lawas. Okay, daghang salamat, Pastor. Okay. Yes. So, Wala ko addition, Pastor. Gamay lang, Pastor. Gamay lang. Okay. Ang topic ni Pastor Liorca, nag-ingon gyud siya dinhi nga di gyud angay nato na buhaton. So usama gyud ni moinom ta gamay or kining matud si ang presentation di gyud ta maghugaw, meaning kung iniinom ta nini makahugaw na ni sa atong lawas. Biningon siya nga di gyud ta magbuhat ana nga mga butanga. okay. Tubagal ka. Ano tayo pangutana, Pastor? Ang pangutana mao ni ang naamay ni ingon nga sa unang Timoteo nga inom sa jutayng bino tambal sa imong kuto-kuto, pero ang presentation nimo ingon nga ayaw gyud mo pagsulod nini kay kung mosulod gani mo niini wag gyud laglagon gyud ang inyong kuan. Sama ni kay ang vino naghisgot na ganig vino. Kung naghisgot og vino, meaning nakasulod sa imong lawas, imo nang gihugawan ang imong lawas. Ay, sa to Pastor tagupa unsa tong teksto imong giingon nga ato Timoteo 5:23. sa tanong na. Okay. Kasi mo tubag. Bebe, Magbasa kasi mo pa, Pastor. tubag na kaya nahil na Unsay puno ito ka. sa ganito ang pangutana, Pastor? Katong sa Timoteo siguro katong mag-inom ba or dili? Katong mag-inom ka sakit sa imong kuto-kuto. Sige, Brother Rex. Pastor Ricardo, murag na kay ikatubag yun ani ba? Ako naman noon. Sige, kanang bahin kang Timoteo nga mag-inom ka og gagmay nga bino, mao man na gyud ang Dios nato nga ginaanom god. Kusog man ta mo inom og Dios nga natay kalamansi Dios. Natay tang pagani, mapalit pagani ta sa tindahan og tang, magsige tag inom. So kanang ginaingon ni Pablo nga wine diha, dili na strong drink. That is kanang Diyos nato karon. So ang uban gani nga Adventista mo palit pa og tuba, kanang tuba nga bag-o bitaw nga gikuha sa nga wala na abutan og 8 hours. So tamis kayo na siya. O muna nga inom gid na sila kay siyempre sa health po nila. Pero kung masobraan po na ilahan na. So katong kang Timoteo, dili to siya strong drink alcohol. Ang ginadili lang ni Mrs. White o sa Biblia kanang alcoholic nga drink, strong drink. Amo na siya. Dugang pud ko, Pastor, tubag ana. Okay, my guy. Kanang gisulti ko diha, Pastor, nga kuan dili sugpunan na lang nako to kay Pastor Ricardo. Diyan kay duha man ko ka klase ang bino. Dira gusto niya emphasis kung kana ba nga bino is katong makahubog. Kung makahubog dili gyud na pwede stoa. Pero kung kining giingon diri sa Juan 2 bersikulo 10 nag-ingon ni katong kasal dito sa Kana kay nag-ingon mo ng Ginoo diri nga og giingnan na batasan sa kadaghanan na pagdalit pag-una sa labing maayong bino ug kun mainom na pag-ayo ang mga bisita anha ko idalit ang bino nga dili kayo maayo ngapan nganong karon man nimo idalit ang labing maayong bino. Makita nimo dira nga maayong bino to siya katong giisgutan dito sa pan. Nagoy bino nga dili maayo ug napoy bino nga labing maayo pagyud kanang mga ginaingon nato nga
kanang ginagamit nato magkuan nga wine paras ng May o gina kuan nato kay dili mga non-alcoholic unya naman po'y ginatawag nga kanang dili kaayo pod maayo para sa ning giingon ni Pastor Ricardo nga mga tang unsa pa diha nga mga ginainom ra nga juice unsa pa diha nga mga energy drink so apil man gyapon sa ginatawag nga dili gyud ang uban interpret nga maayo ng Dios mga uban sa tuwa kay di man pud maayo kay naman pud siya kuan side effect unya katupong dili gyud maayo mao gyud ang mga strong nga mga eremnon mao ra gyud na pastor ako pong ikadugang. Pastor, nakamute ka, Pastor. Nakamute ka, Pastor. Our topic this morning is about health, not only focusing on drink, alcoholic drink, but it covers the dietary law being implemented in the Old Testament and also in the New Testament. So what are the possible questions we can encounter during the Bible study related with this topic? Okay. Pastor, kanang naay nag-report ron, Pastor. Yes, Brother Lurka. Late mo ka. Si Brother Wala. Lurka nag-report. Ano, late ko, Pastor. Kanang nala ko pangutan na, Pastor ba? Clarification lang ni sa Pastor. Kanang about ito sa kanang giingon, Pastor, ganiha nga Diyos, Pastor, mampi ako murag magitan. Kanang sa ato man gud, Pastor, sometimes naka-prepare man gud sa sample sa fellowship, Pastor ba? May mga fellowship sa atong church o kahay nga nagka-prepare sila mga juice. Unsa man na siya, Pastor? Unsa man gyud dapat nato nga unsa man gyud atong stand ana sa tuwa regarding sa atong health. Okay, so tubag ninyo. Who will answer that? Balik ta dito sa principles of health ni Pastor Sapico nga ang ginatawag nga glucose o sugar. So kanang yung mga juice na naitang naa sila yung magic sugar na kanang naka-pouch sa plastic. So mao na siya nga digyan maayo unta sa ato bisan kanay Adventista nga pastor mainom gyapon og Sprite og Coke. O kuno gina siya kanang depende na sa tamo siguro ninyo pero according sa principles of health gid nato nga natun-an to miagi sa kang Pastor Sapico nga ang magic sugar grabe kayo na ka delikado sa atong diabetes. Cause gid nag diabetes ato So muna nga ang uban wa ta makabalo nga Adventista makalitan ta nga naa siya sakit nga diabetes. Tanaw ang background ay kusog man dem ko inom og Sprite o Coke o mga uban pa. So mugani na atong namatay nga atong ginatawag na namatay nga presidente sa atong misyon sakpan di dito nga unsa itong katong strong drink nga giinom energy drink. So pati ang driver niya tigok. So that's why kitang mga pastor nag-advise gid si Mrs. White nga atong gigampingan ang atong health reform is dili na siya based sa salvation pero aron nga taas atong kinabuhi o mas taas pa atong serbisyo sa Ginoo. Mao na siya. Okay. Pastor, kanang nalang ko'y pangutana, Pastor, kay ang topic magkasumala sa magingon about sa kanang pagkaon ba to, Pastor? Sa mga clean o unclean ba to, Pastor? Okay, so related as sa kwan. Okay. What's your question? Ang ako lang question, Pastor, kanang actually mao mo gud ang kasagaran na encounter na to sa labi na gyud sa amo asaw na, Pastor ba mo ni ang ginapwesto namo pud sa mga para sa mga Adventist, Pastor, at dili ko Adventist. Kanang giingon bitaw sa Roma 14 bersikulo 21-22 nga ang ginharian sa langit dili alang sa mga pagkaon. So ang interpretation na Pastor dayon sa labi na gyud sa gagawas, Pastor, o sa muas na nga
pwede na gyud sa kaunon kay wala man say kalabutan sa kaluwasan unya. Dili man gyud ang gingharian sa langit, dili man sumakan unon. Mm. So, mula na ako pangutana pastor kanang mo na kasagaran ma-encounter nga mga pangutana god. Okay, who will answer that? Ang gingharian sa langit, dili kalanon, dili ilimnon, dili pagkamatarong. So dili lagi. So the conclusion, even you are not, even you do not, even you are eating pork, because salvation is still granted, because salvation is not based on eating and drinking. Okay, it's samay mo tubag na. Anybody? Unsa to pastor? Pakiluwat to pastor. May pakitubag na to. Kisa to ikwan? Mutubag ato. Berita go pa? Okay. Do you have answer? Okay. So, ang giingon na dili pagkaon. Ang gingharian sa langit kundi ang pagkamatarong. So, ang ato nga pagkamatarong nagsunod man gihapon ta sa mga gidili sa Ginoo nga mga pagkaon nga mahugaw. Kay matud pa sa Levitico 11:43 nga ang atong lawas dili nato pagahugawan sa bisan unsa nga mga mananap nga mahugaw. Kay sa pinadayag 21 wala may pasudlon dito sa langit nga mga mahugaw, mga hugawan. But ipasabot nga og mukaon ta sa bisan unsa nga mga pagkaon nga nakapahugaw nato, dili gyapon ta mosangko niya ng langit nung puloy-anan. So ang giisgutan din nga ang pagkamatarong nagsunod ang atong pagkamatarong but ipasabot nagsunod sa balaod sa Ginoo. So kung dili ta mosunod sa balaod sa Ginoo, labi na gyud sa mga pagkaon nga mga dulungtanan, but ipasabot wala ta gihapon na matarong, di gyapon ta mosulod sa langit, di gyapon ta kasulod sa langit. So mo lang po na ang ako ang nakabot nga panghuna-una. Follow up na ko Brother Arnel Tagupa. Ingon manggudri sa Roma 14 mo na ilang follow up question. Roma 14 bersikulo 17 kay ang gingharian sa Dios dili kalanon o ilimnon kundi pagkamatarong og pakigdait og kalipay diha sa Espiritu Santo. So ang ilang conclusion ani nga wala gyud kalambigitan. Bisan pagmukaon ka og mga hugaw o bisan unsa nga mga pagkaon diha hugaw barag badili basta kay ang giingon sa Biblia walay labot na sa gingharian sa Dios ang pag-inom og ang mga kalanon. Okay, pastor. Kanang Okay, mangutan na data sa nag-report ba? Kaya ang atong kanay ang cancer nag-report. Brother Lurka, how will you answer that? Asa to pastor kuan Romans 14:17. Roma. Roma. Ang ganyan sa langit, the kingdom of God is not food, it's not drink, but it is righteousness. Okay, magdugay pagyapon Okay. Gibasa pa na ako pastor. Kinsa pay mo kuan? Kinsa mo tubag? Ako na lang pastor. Okay, Brother Rodrigo from Western Mindanao Conference is recognized. Mubalik lang tagyapon pastor sa dire sa Mark Galatians 5 verse 19 to 21. So ang nagbuhat niini kaning mga dulumtanan nga binuhatan akong basahon dinhi sa Mark Galatians 5 verse 19 to 21. Og dayag kayo ang mga buhat sa unod nga mao kini pakigilawas, kahugaw, kaulag, pagsimbag mga Dios-Dios, panglamat mga dinumtanay, mga pakigbingkel,
paghubo-hubo, kapungot, iya-iyahay, sinupakay, udyaka, paghubog-hubog. Ang maingon niini, pasidanan ko kamo sama sa ako ng pagpasidaan kaninyo kaniadto nga ang mga magabuhat sa maong mga butang dili makapanunod sa ginharian sa langit. So, klaro kayo diri sa atong teksto nga katong nagbuhat ilabi na gyud ng paghubog-hubog dili kita kasulod sa ginharian sa langit. Mayroon na ako, Pastor. Okay, thank you very Kaon much. man eh. Okay. Amor. Pastor Pastor, Ricardo. ako'y pangutana, Pastor. Okay, komandante. Bahin din ni sa kuan, Pastor ba? 1 Corinto 10 versikulo 25 din hangtod sa 27. 1 Corinto 10 25 hangtod sa 27. Pagkaon sa mga pagkaon dito sa mga tiyanggi ba nga walay pagsusi gani. Sige pa So, sa to pa, bisan unsa di ay naa sa tiyanggi, unsa may kuan na to, pwede na to ni siya kanon. Labi na nag-isgot din ni sa 27 nga nag-ingon siya dinhi nga bisan pa daw og naay mga magdulot sa tuwa nga dili magtotoo. Unsa may tubag ni Mani, Pastor? Unsa ka nang nasa tiyanggi? Pastor, naa sa 1 Corinto 10 25 hangtod sa 27, pwede na nato basahon. Unsa may kuan ni Mana, tubag ni Mana? 1 Corinto 10. Yes, Pastor. Ako lang si basahon, Pastor. Nadre, basahon ako. Ingon siya din sa 1 Corinto 10 25 hangtod sa 27. Ingon siya din maon kamog bisan unsa nga ginabaligya sa mga baligyaanan sa mga nun. Wali pagsusi mahitungod ni alam sa kaisipan. 26 kay ang iya sa Ginoo ang nga butang nga anaa ni. Din sa 27 ingon siya din kun usa sa mga dili magtotoo kapit kaninyo sa umaon kamo sa bisan unsa idulot kaninyo sa walay pagsusi mahitungod niini alang sa kaisipan. Unsa may tubag nimo na, Pastor? City. Okay, murag. Unsay tubag, brother, may Yurka? Ang giingon ko diri sa 28. Sir. Ang giingon din na nga dili ta kung para lang sa konsensya ato nang sa pani Pwede madugang answer, Pastor? Okay. Bali magay. Actually, ang ara manggod nga kuan kung mobalik ta sa panahon yun ni Apostol Pablo pa man na. Siya man na nagsultian na. So mobalik ta sa iyahang background ana sa una. December mangyapon ang sa aton panahon ron. Pananglitan mo adto kag tiyanggi, ang tiyanggi diya na manggoy tiyanggi nga ginatawag nilang public market karon nga naay gabaligya og karne nga sari-sari. Na po'y nagabaligya nga para ragyod to mga baka na didto katong dili dulumtanan. Unya kay nakita nimo nga naamang gyud diha. Nakita nimo nga baboy ang gabaligya. Ayaw na pagpangutana. Kay kabalo na ka sa prinsipyo nga dili na ipakaon sa Ginoo nganong mo palit pa ka. So didto ka mangita sa pwede nimo palitan. Unya karon pananglitan na ay naghain dira sa imuha. Bisag dili na kamangutana nga adobo nang gibutang sa lamisa, di na kamangutana kay kita nimo nga baboy, di gid ka magkakaon na mo nang prinsipyo nga sa konsensya nimo para dili pud masakitan ng uban nga ay wa ko gakaon na Brad kay kuan. So kita nimo nga kuan na pa kay laing sudan dia Brad kay kuan. So diha naman na magkuan god
kita na to nga nakabalo naman gyud ta nga di gyud na makaon ng mga butanga. So kabalo na ka di na ka magmangkot-mangkot nguna ingon na sa ni Pablo nga ayaw nagpangutana no nga kuan kay kabalo naman gyud tadaan nga mga Adventista nga di gyud na makaon ng mga butanga. Di pud nato pwede inumon. Sing ana ra pastor. Pastor, naalang ko ikadugang pastor. Okay, Carmen. Actually, mga kaigsunan, ang ato jong ako lang dugang gamay sa giingon ni Brother Mike Guy. Tinod yun na sa kinimanggong Korinto, mga kaigsunan, sulat kini ni Apostol Pablo ngadto sa iglesia sa Korinto. First of all, mga igsoon, adunay pagkasagol ang iglesia na ng panahon na mga Hudiyo, na mga Gentile. So ato ba hinunduman mga igsoon nga ang mga Hudiyo, ang mga Gentile sa una nagahalad na sila sa mga Diyos. So ang background gyud ani kini manggong pamilihan or merkado diri mga kaigsunan. Sa Biblia nay duha ka klaseng merkado. Sa Greek mga kaigsunan gitawag og agora. Gani mabasa na to ng agora daghan nga bersikulo diha mga igsoon sa New Testament nga diha sa Matthew chapter 20 verse 3, chapter 11 verse 16, Matthew chapter 23 verse 7, Marcos 6:56. Daghan kay mga kaigsunan nga bersikulo nga mabasa nato ng word nga agora sa Greek. Unsa man ang agora mga kaigsunan? Nagpasabot ka na sa public market o kanang agora nga merkado kay public market mga kaigsunan. So meaning to say bisan unsa nga baligya di hugaw ug hinlo naa gyud diha. Pero mga kaigsunan pag tan-aw nimo diha sa kanang unang Korinto 10 bersikulo 25 kanang market diha sa Greek gitawag ka nagmekelon. In other words, mga kaigsunan, kanang word nga mekelon, nag-refer ka na ngadto sa exclusive market, mga kaigsunan, exclusive to Jewish market, mga kaigsunan. So, kana daing market nga gipasabot na Apostol Pablo diha mga kaigsunan, halal day na siya nga kuan kanang market, wala gyud mga sagol nga mga hugawng duluntanan nga mabasa nato dito sa Levitico ug Deuteronomio. So nganong niingon man sa Apostol Pablo nga pag moadto mo ana nga market ayaw na mo pagsigi pagpangutana. Kay ang isyu ana mga kaigsunan dili about sa hugaw. Ang isyu ana about sa paghalad sa mga Diyos. Kay naa man goy gibaligya diha ang mga kaigsunan sa market. Limpyo siya nga mananap, example baka o karnero. Pero naman goy kaisipan sa mga Hudiyo nga once nga mahalad na sa Diyos mga igsuon, hugaw na siya. So muna nga naay duha ka klaseng panguna-una nga nagkasumpaki des Korinto. Ang uban mukaon atong mga mananap nga nahalad sa Diyos kay naguna-una sila nga wala sila nahugawan. Pero naapoy naguna-una nga mga Hudiyo nga pagmahalad na siya sa Diyos, hugaw na siya. Kung ato ni tanawon mga kaigsunan, masabtan nato ni kay budhi manggod ang context ani. Nagisgot ni sa budhi ba konsensya. Kung madto ta sa Korinto chapter 8 gihapon, gapon diha mo na ang paraphrase niya nga isyu. Si Apostol Pablo mismo niingon nga kung ang akong pagkaon og karne mo hinungdan nga mapandol ang akong igsuon. 8:13 na sa unang Korinto. Dili na lang ako mo kaog karne. So ang istorya gyud ani mga kaigsunan ng isyu, kung ato yung sulbaron ang background, ang whole context, ang original Greek ani mga kaigsunan, wala gyud nagisgot sa merkado nga adunay mga paligya nga mga hugaw sama sa baboy, iro o sa panadya nga mga hugaw. Kung dili mga kaigsunan ang issue gyud ani ni Apostol Pablo nga magkahiusa sila sa nahuna kay ang issue ani mga kaigsunan mahitungod sa paghalad sa mga Diyos. So munay very issue mga kaigsunan ug dili gini siya pwede gamiton sa tagagawas nga aron ihatag sa imo nga kuno makaon na ang tanang mga pagkaon. So diya sa verse 27 pag ingon diya nga aduna pwede tagagawas nga mohatag sa imo nga mohatag unya depende sa imong konsensya. Ang ginahalad mong sa Diyos sa mga kaigsunan sa panahon, dili manggod siya hugaw nga mga manap, mga baka, karniro, mo ginahalad. Pero lagi paghalad ana na may panghuna-una sa uban, nga nahugawan na siya. Mao na nga dili siya kaunon sa uban, pero napoy uban mo kaon. Ang isyu ana mga kaigsunan, wala nagisgot og mga unclean o clean food. Ang isyu diha paghalad sa mga Diyos. Mura na pastor akong kadugang. Salamat. Okay, salamat kayo sa inyong mga tubag. Actually, Makamute pastor. kini nga isyo lapad kay ni siya. Pero atong time perting
taasa naman ni sobra na tayo sa karas nga. Kining ako i-suggest kang Brother Liorca nga spend time with this topic and please ilista nimo tong mga questions nga possible ma-encounter ninyo sa panahon sa Bible study. O labi na gyud sa mga teksto nga pagagamiton. In my experience, sobra ni sa 30 ka mga teksto, sobra sa 30 ka mga teksto nga possible gamiton nila to fight, no, nga dili na gyud applicable ang balaod sa Levitico sa ato ang kapanahonan. Muna nga mas maayo nga inyo nang makuha ang mga possible questions, possible nga mga teksto nga inyong ma-encounter. Sani kaning 1 Corinthians chapter 1 Corinthians chapter 10 verse 25, no, to 27. Bugat man ning mga teksto ug dili mo ni maayong pagka-explain, mag-confuse ang event sa mga members atong simbahan. Ug it is also commonly asked during ask questions siya during sa forum, no, diya sa kanato sa simbahan. So akong i-suggest nga mahimo inyo ning ma-identify ang mga teksto para inyong makuan. Okay, brother, kining kinsa kung mahimo diha makahatag mo og mga tekstong ipasa diri sa group chat para nga matabangan po ninyo og makapyo po sa uban. Okay? Mo send ako pastor kay naa dito sa Okay, ako pastor. ang Teksto. Kung mahimo mapasa niyo mga teksto niyo na kanang mga possible questions nga ma-encounter ninyo sa kuno kay kinilang daan una Korinto plandan to nagtuwa ta di kuwang ta atong time. How much more sa buhat o Acts chapter 10. How much more sa uban pang mga bersikulo o dahang kay mga teksto sa in my experience doon ay sobra 30 ka mga bugat nga teksto nga masugatan nato niin lang ang topic mahitungod sa health laws and dietary law. Oh. So please spend time with this topic. Unya sa inyong Biblia kung mahimo apil na sa inyong Bible marking dito ang mga possible ng mga questions o possible ng mga teksto nga inyong ma-encounter panahon sa Bible study. Labi na guni ini. Muna nga kaya ato ang personal evangelism nga subject i-design yun siya ako gi-design nga dunay interaction ang uban di na mamusulod kaya nagtuon man sila nga makatubag na sila but ang tinuod lipong gyud na sila panahon na dili pa encounter na dili sa tuang reporting sa atong doctoral presentation kung kanunay ka nagasunod acquainted ka sa mga possible questions, no, kaya dinhi sobra ni 30 ba akong na encounter ini ba sobra 30 ka mga teksto may tungod sa pagkaon. Oh. Okay, so Yes, pastor, na ako'y mga katong question ako sa una pastor sa Pentecostal pa to pastor. Mo na akong i-share si pastor. hey, labing maayo brother Jason, the more you share, the more you will be founded, no? Kay ana man siya. When you are watering others, you are also watering yourselves. Pasabot nga nagdaligdig ka sa uban, nadaligdigan po nimong kaugalingon. And more blessings, no, spiritually will be received from God if you are kining gitawag o passionate ka niining bahin. Okay, so atong time tentaasa na. We will continue it next meeting. So ang please akong i-remind na pud ha katong ang nagsulod karon nga mga to na late. Na-record ni din unya inyo mga pictures sa baptism, I need it. Kung nagsugod na inyong mga baptism, ay kuha na to ni. Alang sa mga field school na to, dito na to ni ma-finalize sa month of May. So, Pastor, mayong punta pastor. Yes. Asa na mo ipasa ang picture o documentation sa mga baptism pastor? Sa GC lah. Wala ni kwali GC ra ibutang. Okay. Pero ito mga names sa mga ibautismuhan, tagaan tamog form sa final na para ko yung makasama names. Manawag man ko sa
sa elder o sa district pastor o church pastor. Sa final na. Kanang may tungod sa crusade, pastor ba? Kanang ma-appeal ba to sa kwenta, pastor? Ang nakuan sa crusade, na-appeal ba? Dili ka na imong gibagustudihan man. Okay. Ay report tong dili ikaw mo nag-Bible study. Okay, pastor. Okay. Dito sa ko dito mga batan dito na dili ikaw mo nag-Bible study ato. I-report ani mo to. Dili di ko man na kanang dili man siya kuan. Kato ra gyud imong personal nga imong gi-Bible studyhan. O gitu report. Kaya ako ba nag-report na 30 ka buok, 40. Ako yawa. Ikaw gyud nag-report ini, ikaw gyud Bible study ini. Di panahon na sa kuan. Kining Voice of Youth, dili ikaw may nag-Bible study. Nadala ra ni sila sa kuan, pero katong imong personal nga gi-Bible studyhan, gibisitaan, mo to imong i-report. Pastor. Okay. Kadto nabotismuhan namo gahapon pastor nga siyam ka buok. Kuyog mi ni Harvey ato nag Bible study. Mo ba? Kaming duhang Harvey ato. Sige. Ato yung kasi, wala to siya kakuyog ato kay murag kuan ra man gud to. Karon ra man gud siya nakakuyog kay kuha mi og liman diri sa kining mga batan-on sa ilang budget. Pero ang ato pangitaon niya kana man siya nag-Bible study. Murag naapoy kuan ato pastor nga siya nag-Bible study. Kay kung igo ra sa tikuyog, nya ikaw nag-Bible study, ikaw ra gyud akong graduhan. Ako to siyang gitagaan pastor nga siya gyud nag-Bible study kay ako gi paminawan og makabalo na gyud ora og kabalo-balo ra. Mani gyud ako ani gyud kay ako dili man ko grado anang dili gyud mo nag-Bible study. Ya, maulaw buta sige no oy nya report jadi kita Bible study. Ato gyud Bible study kay dili sa Phil School dako na ba gyud expectation din muna nga to naglisod sa personal evangelism, how much more sa Phil School? Muna di gyud ako ni Phil School ang walay agi sa personal evangelism. Kay ako na pangutan-on, enroll ka sa Phil School. Inyo man ako ang estudyante. Unsay prove nimo nga ikaw ang ngayon na kanako ang ipa-Phil School? Na kay ika-prove nga na agian nimo ang mga possible nga kuan dili sa personal evangelism na dinhi ang taas nga training kay dito sa Phil School ninyo duha na ka bulan karon kaduha ka bulan after 1 month tinglo naman kag baptism ana sa imong kuan sa district pastor mingon man na Brother Arnel bautismo ra bata karon kuan pila na kabog na kapirma pila na imong na ready sa bautismo kalinturahon ka na kung wa ka manad. Brother Arnel kay ko man 5 naman dili ni kalinturahon. Pag ning uban gisunod ra uban ra nya wa gyud ka sulay og personal study, Bible study. Kalinturahon jud ka na kay damtan og isa ka bulan nga kuan. Dili isa ka bulan, duha lang kasi mana. Example ha. Sila si Archie karon, ikaduha na ron lang nga crusade. Nagbautismo na sila, karon ikaduhang crusade na. Napa ikatulo nga crusade. Nyawa ka maanad. Ang anak nga kuan karon, muna nga si Arliano, si Archie, Mandagyo, bagay peminti man pangita ag bautismo. Imo man na siya ang dugo ang ato yung kuan jud. Unya nagkinahanglan jud og sakto nga training. Muna kay ato adere training yun siya. Wala ka ang ban wali sumugdo pastor. Di panahon po sa kuan dili po tambong mga gitay mahimo. Re-enroll this subject next year katong makita na ako nga dili pagid pwede. Kaya bitaw si Pastor Basya, kung nakailan mo Pastor Basya, he is our new district pastor sa Matanaw. Pag-enroll yun niya og personal evangelism, ako isang question. Basya, naman ka subject sa ako, no? Pastor, ikaw, mangutan ako nimo. Andam na ka ang subject? Ikaw nga, naman di Pastor, pilay subject ni mo ron, pila ka units ka? Siya, overload ko Pastor.
Siniguro gyud na nga re-enroll nimo sa tuig. Kay kini nga subject mangayo nig time. So mo wa kung gusto ka makagrado kag dako-dako, i-drop sa nga subject. Kay tagaan nimo focus ni siya sa taas nga kuan. Ayaw pag overload. Pero kung imo gini kuno siya, ayaw. So suminrumi nga kuha nig time. Amo to ing drop. Di pag sunod tuig, enroll niya. Pastor, na kung kuha na ako pastor. Okay na. Sige, pasar. So katong uban, lo iyo po kayo. Okay, so thank you very much. I hope nga nagkasinabot ta o mag-ampo po ta sa Ginoo kay even how wider ang ato anang natun-an pero wala gyud malang espiritu. Remember that this ministry ato gyud we are dependent on the power of the Holy Spirit. Okay? So we'll close it. May I request Brother Mariano to close sa ato ang banato. Okay, let's pray. Father God in heaven, we would like to thank you, Lord, for this very interesting and awesome discussions. I pray that you will give us more knowledge and wisdom from above. And sa Pico, to an enthusiasm to continue to teach us more about this topic, Father, so that when we are going to send in field school, we are able to be determined and experienced, not totally perfect, but by your grace, O Father, we will win souls for you, because these commissions was given 2,000 years ago, and we pray that your Holy Spirit will be for each one of us, especially to my beloved classmates, and especially to our mentor, Pastor Sapico. Thank you, Lord God, for loving us. In Jesus' name I pray. Amen. Amen. Okay, so akong i-advance ha kining sigurado na nga dunay kuan sa kama ni Brother Tagupa. The assignment of Brother Tagupa is in Santa Maria. Arnel? Okay, Pastor. Your assignment is in Santa Maria. So Bisan asa, Pastor. Pilit ako. Diha. Kanya buutan po ng atong kaya spacey ang pastor po diha, no? So kanus ay Pastor kay ako ang i-plus Mayo katapusan, mo ipag-distribute ninyo. Ito na ito ng Friday. Mananghid lang ko Pastor Portits nga mo biya sa ko diri sa iyang sagingan. Kung dahil masaligan niya diha, labing Mayo. Ako lang ning ibig sa ligan po diri Pastor. I-arrange lang kay part man po na sa imuhang kuan. Okay, thank you very much, no? Antes nga nagpana to more than 1 hour ta sa ato ang discussion. See you next meeting. God bless. Thank you, Pastor. Okay, God bless. Pastor.